Goody. Turo the grass to my chicken jockey! Tralal. Naku, hindi ka pumasok, iho. Bukas ang skill. Hindi mo nabasa. First time na lagi akong dumadaan dito sa I-29 ng North Dakota bago papasok ng Canada border. Hindi pumasok ang dalawang truck dumiretso. First time silang nag-open na nakapasok ang pag-isa, dumiretso din. O maybe meron silang drivewise na bypass. Tatlo ang hindi pumasok. Hindi nila in-expect na bukas ng way station dahil madalang magbukas to, napakadalang magbukas tong way station na to. Pagpasok mo from Pembina papasok ng North Dakota, laging sarado. Ngayon, Saturday papasok ng Canada, bigla silang nagbukas. Sinipag yung DOT. Trucks use right lane. Yan ang open siya. Drive through unless directed. Na tumigil. So yung spot na yan sa left side, yan ang secondary inspection, dalawang space. So far walang advice na tumigil ako or bring my paperwork, nothing at all. State patrol. Yun yung mga surprise na mga opening. Example, hindi ka nag-pre-trip or may problema ka, sasabihin mo, oh, I'm just too close, 15 kilometers from the border. Sasabihin mo, sa Canada mo na ipapagawa to. Yan, magpagpas na yung isang Peter, no? Alam na bukas ang timbangan. So example, surprise na magbubukas sila, no? Tapos sabihin mo, okay, hindi ko na inspekto dahil 15 kilometers nasa Canada na ako, I'm safe. Surprise pakukang, biglang bubukas ang timbangan eh. Again and again, sinasabi ko na do your pre-trip inspection, proper inspection, kasi hindi mo alam yung surprise na opening or surprise na pullover ka ng
state patrol dito sa Amerika. So ano magiging reason mo? Diba? Ignorance of the law. Excuses no one. Pero napakadalang magbukas to. Surprise lang talaga na bubukas sila. morning mga Choy. As usual, hindi na bago sa inyo itong pinupuntahan ko lagi na duty free bago papasok ng Canada. Nadaan talaga ako dito para sa smoke or sa alak. Ngayon dadaan talaga ako para sa smoke din at saka sa isang perfume na gustong magpabili ng aking asawa. Itong mga perfume dito, mga original to. Minsan merong mga sell na perfume pang babae, pang lalaki, original. So may discount on drivers, then naka-discount pa siya. So bibili ako dahil allowed akong bumili at 9 days na ako sa highway. So pwede akong bumili dito ng perfume at saka sigarilyo. Magkano to? 118. Meron maliit, may malaki. Ito para sa ano niya. Lalagyan niya sa bag niya. Oh, 118. Ito Gabbana, Rabana 118. Wala lang tester ate ano. Ninakaw daw ang tester eh. Dolce Gabbana. Yan, mabango nga siya. Yan, no?
Ayaw mo nito? Itong may ano, itong Carolina Herrera. Oh, sige, ito na lang. Pero so okay na to, mabango. Mabango siya eh. Ayun, mabango nga oh. Oh, so sige. Bibiling ko na. Isa. Yeah, okay. Okay, bye-bye. Okay, I love you. Yeah. Hi there. Okay, your total is 120.34. 124. So mas mura. Ito ay Artister pala ito eh. Ito yun. This is $100. Ito. Yeah. Anyway, I'm done. Yung mga asawa natin, alam na alam nila yung mga paborito nilang mga pabango. So dito, buti na lang yung paborito niyang pabango ay nandito sa duty free. Well, anyway, maraming brand, mga original brand dito sa duty free. Original talaga siya. Maraming brand dyan na pwede mong pagpilian para sa wife mo, sa anak mo, or kahit sa sarili mo. Ako hindi ako masyadong mahilig sa pabango eh. Parang normal lang na amoy. Wala namang amoy yung aking katawan. So, okay lang. Diba? Pero kung maamoy yung katawan mo, or gusto mo talaga yung mahalimuyak na amoy, kailangan mo ng cologne. Kailangan mo ng perfume. Pero dahil madalang naman akong mag-attend ng mga social events, mga whatsoever. So ako lang naman almost nasa track. Halos everyday naman naliligo. So, but anyway, yung mga ganyan kasi na minsan may mga sell dyan sa kanila. Pwede kang bumili dyan pang regalo. Bibili ka lang ng US dollars. Pang regalo mo lang, pamigay mo lang, no? Sana all. Maraming pera pang regalo. Anyways, yeah. 4 kilometers, papasok na ako ng Canada. And this would be my last entry ng Canada from US. And last, dahil ang balik ko ay September 5 next month. So meron akong day off for another day off, like abot yata ng almost isang linggo. So next time na makikita ko uling America, hindi, pupunta nga pala kami somewhere else. Pero papasok ako ng America hindi by commercial na truck. Papasok kami ng America next time, kasama ko yung aking pamilya somewhere doon sa west side, hindi sa truck. Yung sa truck by September na ako makakabalik ng gahe, kasi sasagad ko muna to habang hindi pa nagsimulang mag-snow. Kaya tawag doon yung last minute ng summer, no? Habang yung iba tapos na sa kanilang mga gala, tapos na sa kanilang mga pinupuntahan, kami ngayon pa lang bago matapos itong season na to. Tapos na yung summer, tapos na summer. Pero ano na tagulan na, taglamig na. But, well, gusto na pumunta doon let's go.
Alam nyo ba na ito yung pinakamalaking binabayaran ni Q-Line pag-cross ng border? May ipag-usap ka lang sa officer, less than 5 minutes. Less than 5 minutes. May ipag-usap ka lang, question and answer portion dito sa border, babayaran ka niya ng $100. I think nasabi ko na to. Ito yung tinatawag na crossing border fee. Okay? $100, less than 5 minutes, makipag-usap ka lang sa border officer. Itatawid mo lang yung load, ipapasok mo lang yung load sa Amerika, ipapasok mo lang yung load sa Canada. So $100 papasok na Amerika, and then $100 papasok ng Canada, back and forth. So ito yung question and answer, less than 5 minutes, babayaran ka ng $100 ni Q-Line. So yung ibang company, I'm not sure kung meron silang tinatawag na border crossing. I think meron, but it's not the same dun sa binabayad ni Q-Line na $100. So kung malapit lang yung biyahe mo, within Fargo, within South Dakota, makakabalik, pasok ka ngayon, balik ka mamaya, sigurado na yung $200. Tapos drop mo yung load sa Winkler, pasok na naman bukas, balik ka na naman the next day, sigurado yung $200, di ba? $200 doon pa lang sa border crossing. May pag-usap ka lang, sasabihin mo lang saan ka galing, sasabihin mo lang saan mo drop. Let's talk, let's mistake, okay? Kung ano lang yung sagot, ano lang yung tanong, yun lang din ang sagot mo. Wala nang iba. Hindi mo na kailangan magdagdag, hindi mo na kailangan mag-explain unless pinapa-explain ka. Pero kung yun ang tanong lang, yun lang yung sasagutin mo for $100. Anyway, papasok na ako na sunod. Ito, ilang beses na ako nahulugan. Siguro bili ng bili sa Telerama, laging nahulog kasi minsan nakakalimutan ko, nasasagad ko siya, hulog sa labas. So this is $4, almost $5, but nakailang beses na ako niyan. Good morning, officer. Where are you coming from? Ankeny, Iowa. Buy or pick anything up? Cigarettes and perfume. That's it. That's it. You're good to go. Have a good weekend. This is for your blind spot or? This is my, blind spot, like. Yeah, for Yeah. the blind spot? Yeah. Oh, okay. Have a good one. Yeah, you too. Enjoy the rest of the day. That's it. That's $400. Less than 5 minutes. Less than 5 minutes. $100. And then again, that's $100. Less than 5 minutes. Less than 5 minutes for $100. Diba? Wala pang 5 minutes. Walang, yung sabi ko, let's talk, let's mistake. Kung ano yung tanong, yun lang din yung sagot mo. Huwag mo lang dagdagan, huwag mo lang mag-explain. Hindi na kailangan explanation. So, welcome again sa Canada.
Manitoba. Ito yung probinsya kung saan dito ako nakatira. So mga hindi nakakaalam, ang Manitoba ay sentro ng Canada. Hindi siya masyadong kilala. Pag sinabing saan ka sa Canada, Winnipeg. Saan yung Winnipeg? Yung iba hindi nakakalam kung saan yung Winnipeg kasi hindi naman siya known na city. No, hindi siya metropolitan, hindi siya big cities like Toronto, Vancouver, Calgary. But it's a city. City siya, pero hindi siya well-known talaga na ano. Dito ako naka-reside sa Winnipeg. So, dediretso ako ng Winnipeg today at hindi alam ng aking anak. Hindi niya alam. Kasi ngayong araw na ito ang kanyang celebration ng kanyang birthday noong August 14. So, ngayon ay 23 Sabado. So ngayon ang celebration niya. Hindi niya alam na umuwi ako. Hindi ko rin in-expect na maabutan ko yung day na ito dahil galing pa ako ng Virginia. So ang nasa mindset ko, makakauwi ako by Monday, Tuesday. So mamimiss ko yung kanyang celebration, yung party niya ngayon. But again, hindi niya alam na makakauwi ako. So surprise na niya. I hope magugulat siya, matutuwa siya dahil sa kanyang celebration ay dumating ang kanyang papa na si Pinoy Churcher.
Hey guys, so nandito na naman ako sa Flying J. Nandiyan na naman si Melvin, gilid ko. Magkatabi na naman kaming dalawa ngayon kasi taga Winnipeg na tong batang to eh. Anyways, nandito na yung aking sundo. Babalikan ko na lang yung ibang gamit ko. Ang tagal namin dun sa parking kanina dahil tagal ng refuel. Yung tawag doon, yung pump ay ang tagal tawag doon, labas ng fuel, kaya takes time. So anyway, dito na naman sa Melvin. Kailan din ba to? Oo. Tara. Wala ka talang gamit? Ang tubal mo? Ay, babalikan ko na lang yan. Aba naman! Marami akong papipick up mamaya. Oo, bukas ko na lang babalikan. Ang dali! Ang Yeah. wallet mo, passport. Ayan. Tara na. Uy, bukas na palang ilaw. Choy! Nandiyan ka pala. Sarado na yan. Yeah, saan ang punta mo? Saan ang punta mo? Indiana? Okay. Pupunta ka na Amerika? Huwag mo sasabitan ha? Ha? Huwag mo sasabitan. Sinabitan mo na ata ako eh. Ha? Konti na lang. Lapad yan, mga ka-3C yata yan eh. 13-4. Oo nga. Bukas ako, alis. sige. Dapat mga 10 a.m. wala na ako. Ingat dyan. 10 a.m? Uy, bawal ka bukas. Sunday. Hanggang 10 a.m. lang ako. Oh, yeah. Kailangan. Ingat. Yeah, ingat ka dyan. Nasaan ka nang? Dito na tayo. Ano dyan sila? Oo na, dito kami sa likod. 13-4. Yan pa, yun na ba? Ang sikip oh. Sikip nga. Sabi ko nga baka biglang makagalaw itong katabi mo. Si ano pala? Si Melvin yan. Ah, bag your bag. Si Melvin pala. So kita Q-line din eh. Yeah. Very nice. Anyway guys, welcome back again sa Harley, ang aking pinsan. Kasi wala yung aking dalaga na sa work. Kaya guys, ito yung Viewfo na binigay ko sa aking pinsan. Viewfo 4K 139. Nung pinadala ako ng Viewfo sa kanyang car ko kinabit. That's 4K 139. I have a new one, the A329 for the truck. 4K and 2K. This one's still working? You connect it to the fuse box also. Oh, here? Yeah. It's like behind you. Oh, okay. It's recording 24/7? Yeah. You connected to the battery? Oh, no. The park mode? Oh? Oh, okay. Not the park mode. Ito, mga nasa 400 din to siya. Yeah, thanks, Bifu. Oh, naghahakot na. Nasaan yung mga dadal? Nasaan ko sila sa harap? Ako. Hmm. Hindi na pantimpla. Early, thank you ah. Okay, thank you very much ha. Okay, dalhin mo yung ulam. Saan punta mo? Hi. Isa na eh. Hi. Thank you so much ah. Ah, saan party? Anong party yan? Yung party namin. Okay, si Ka-Farmville. Farmers. Ah, Ka-Farmers pala. Ka-Farmers pala. Vlog ka pala. Ano to? Niluto ko rin. Niluto ko lang. Kuya! Kumusta? Ayos lang. Yung aking anak na lalaki, hindi niya alam. Nandiyan si Kali? Hindi niya alam? Ito ako sa bahay ng aking pinsan. Nagluto sila ng tawag dito ulam kasi nga party mamaya. Kali. Hi! Hi. Thank you so much. Sige. Busy kayo. Gurimas, guri ko, guri, guri.
do something. We're going to see the map. Juice. Bubbles are getting me. Close to. Give that you. Turo the grass to my chicken jockey! Tralal. Huh? 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 Are you surprised? Yeah? Mama did not tell you? No. Oh. No, you're just dreaming. I'm not here right now. You're just dreaming. No. No. Saan? Yo. Iwanan na muna kita. Oh, salamat na. Anong oras balik mo? Ha? Anong oras balik? Doon na, diretso na lang. Ah, dito ka na. Mga Thank you. Mga 6:30 siguro. Thank you so much. Ay, may bayad yun. Nandun yung ikaaga mo ulam sa awas. Oo. Asan sa anong? Ayun. Sa bahay. Ko, daming ano oh. Wow. What time is my party? What time? Hi, are you happy? Yeah. Ha? Yeah, nandito si Mama. Hindi mo alam ano? No. Yeah. Yeah. Surprise. Ano kakainin? Nandoon may kanin at saka adobo. Hey guys. Susunduin ko yung aking dalaga. Saka yung mga pinsan niya dito sa health science. Ah, there you go. Hi. Hi. Hi guys. Where's Kali? How's work? You can move Kali's thing. Oh. Okay. Okay, but let me go to Generals. We're just gonna pick up something. Okay, yeah. Kali's.